Anyway, nasa linya na po natin ang ating susunod na mga kapanayam, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts, isa sa mga pinuno ng House Infrastructure Committee at si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga po, Congressman, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo. Kung kayo po ba, anong gusto nyong maging prioridad ng Kamara sa pagbabalik sesyon? And kayo po, sa inyo pong komite sa House Committee on Public Accounts, meron po ba kayong mga particular na tututukan o kaya sisimulan na mga pagdinig? Well, siyempre, nakatutok po tayo ngayon doon sa mga impeachment proceedings, no? Na, I guess, inihain at ihahain po laban sa Pangulo po ng Pilipinas, laban po sa Vice Presidente. Pero again, very important pa rin po, ang ating pong panawagan nung nakaraan, sana ma-resolve na po ng Korte Suprema. Yung pong motion for reconsideration ng Kamara, doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, para mag-guide po yung Kongreso at Senado. Doon po sa talagang final na proseso dito po sa bagay na ito. Kasi syempre, pagka na-result in favor of the House, yung pong MR, wala na pong dahilan para mag-filing pa ulit by Feb 6, no? Ng pangalawang impeachment complaint laban sa Vice President, kundi dapat magtuloy na po ang trial sa Senado, mag-archive ang Senado at mag-proceed po to trial. So yun po yung pagka na-resolve po favorably to the House. Ito pong MR. Pero syempre, pagka unfavorable to the House po ito, at least yung pong kanila pong inilatag na mga guidelines ay pwede na ho namin sundin. Opo. Dito po sa refiling po ng impeachment complaint by Feb 6. Oh, napag-alaman ko pala, Congressman Ridon, kayo po ay member for the minority ng House Committee on Justice. Kaya okay din pala, no? Kasi po, yun nga po nabanggit nyo, meron pang pending motion yung Kamara sa Korte Suprema patungkol po doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ho ba, masasabi pong hindi naman tali ang kamay, pero kumbaga nag-aalinlangan din na kumilos yung Kamara, particular po yung House Committee on Justice, kung ano yung dapat na gawin doon sa mga impeachment complaints na inihain dahil nga po doon sa may nakabinbin pang motion. Well, dalawa ko sing ruta po ng impeachment, no, para sa atin pong mga kababayan. Una po yung dumadaan po sa House Committee on Justice at pangalawa, yung pong tinatawag na immediate transmittal to the Senate, no. So, yung pong apektado lang naman pong ruta, ito pong immediate transmittal to the Senate pag yung one-third vote or signatures po ng mga House members. Pero pagka ang impeachment process ay dadaan po sa House Committee on Justice for determination of substance and sufficiency of substance and form, hindi ho apektado dito po sa MR. So, I think ang magiging ruta naman po dito sa impeachment po ng Pangulo ay ito pong sa House Committee on Justice. So, hindi ho mapipigilan ang pagtakbo po nito dahil po merong pending MR po sa Korte Suprema. Opo. And Congressman Ridon, last week, 3 impeachment complaints po yung inihain sa House Secretary General. Pero isa lang po kasi yung tinanggap, di ba? At naiakyat na po sa tanggapan ng House Speaker, yung first impeachment complaint po laban sa Presidente. Pero yung dalawa, na filed ng Bayan, endorsed by Makabayan Bloc, at yung pong ikatlo na isinumite or inihain po ni na former Congressman Mike Defensor et al., hindi po tinanggap ng House Secretary General. So ngayon, may babala po sila na posibleng kasuhan ito pong House Secretary General dahil paglabag daw po sa batas yung hindi pagtanggap sa kanilang impeachment complaints. Kayo po bilang isang abogado, ano pong masasabi nyo rito? Well, malaya naman po lahat ng mga partido, no, na magkaso po, meron po silang karapatan na gawin po ito. Pero ang totoo naman, meron pa ho sila hanggang linggo pong ito para ho mag-refile ng kanila pong mga complaints. And to be clear, yung ikatlong impeachment complaint, parang hindi ho natin alam kung may endorser ho sila Para meron lang ho tayong nakita nung nakaraan ay yung pong grupo ng mga complainants. No? Pero wala ho tayong nakitang lumitaw or napangalan man lang po na House member na endorse. So, ibig sabihin, sa totoo lang, kahit ho magpakita ho sila doon ng 10 o 20, kung wala ho silang maipakita kongresista ng araw po na yon, hindi din ho talaga tatanggapin yun. So, ibig sabihin, kung ang panakot ho nila, ikakasuhan ho nila House Secretary General, tingin ko mababasura lang ho yun. Kasi nga, wala naman sila ho wala ho silang endorser na House member. Pero,
yung sa usapin po ng Makabayan Block filing, tingin ko may karapatan ho sila na magkaso, no? Doon po sa tingin ho nilang dapat hong panagutin sa sinasabi hong hindi po pagtanggap ng impeachment complaint. Pero katulad ng posisyon ho nila, parang sabi nila constructively filed, no? Yeah. Yung po kanila po impeachment complaint kasi meron silang complainant, meron po silang endorser. Pero I think meron pa rin ho silang pagkakataon this week, no? Na para ho talagang sigurado compliant ho sila, talagang hanapin ho nila yung pagdating at antayin yung pagdating ng ating pong House Secretary General ngayong pong linggo. Opo, para malinaw din po sa ating mga kababayan, kunwari natanggap ng lahat, 'di ba? Na i-refer na rin po sa House Committee on Justice yung 3 impeachment complaint. Ano po yung next step? Kasi may mga nagtatanong din po, Congressman Ridon, pwede bang ipag-consolidate, pagsamasamahin na lamang yung 3 impeachment complaint na yon? Kaya lang ang tanong, papayag ba rin yung mga complainants na mag-consolidate yung kani-kanilang mga impeachment complaints? Noting din po na magkakaibang grupo, magkakaiba rin yung mga pananaw at yung grounds po sa kanilang mga reklamo. Well, again, to be clear, yung ikatlong impeachment complaint, wala akong lumitaw na endorser po ng House member. So, tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at mare-refer to the House Committee on Justice. No? So, yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General kahit po wala po si SecGen nung pong araw na ito. So, papabayaan mo natin tumakbo po ito sa linggo pong ito. So, syempre, tumatakbo rin po yung unang impeachment complaint laban po sa Pangulo. So, ang atin pong expectation, within this week or within the next 2 weeks, magkakaroon na po ng House referral to the Committee on Justice. Apo. And sa isang press con din pala, Congressman Ridon, I'm sure na baka nabalitaan mo na rin po nito, no? In-announce ni dating Congressman Mike Defensor na doon sa kanilang impeachment complaint ay handa umanong tumestigo si dating Congressman Zaldico. Kanina nakausap po namin si Senator Sherwin Gatchalian at ang sabi niya, kung tetestigo si Zaldico, parang walang credibility yung mangyayari. Kayo po, ano pong tingin nyo rito? Well, katulad na binanggit ko natin kanina, ayaw natin pag-usapan yung mismong detalye po ng impeachment complaint po ng ikatlong impeachment complaint. Kasi again, wala tayong pag-usapang impeachment complaint kung wala ko silang endorser eh. Hindi ba? So, mag-file ho muna sila ng tama or constructively file ho sila ng tama na impeachment complaint bago ho tayo mag-usap nung pong kahit anumang detalye ng kanila pong asunto, no? Laban po sa Pangulo. Pero again, syempre, malaya naman ho ang lahat eh. Na maging testigo po sa mga pagdinig, no? So, tingin ko hindi naman natin dapat isa walang bahala, no? Kung ano man ho yung sasabihin ng kung sino man. Pero as a procedural matter, again, kung meron lang kayong complainant pero wala ho kayong endorser, hindi po yan magiging actual na impeachment complaint. Opo. And na lang po, banggitin na lang din natin kasi nasabi ni Congresswoman Jervil Luistro na chairperson po ng House Committee on Justice, kung sakasakali na talagang tetestigo si dating Congressman Zaldico, dapat personal, kumbaga physically present siya doon sa magiging pagdinig, hindi pwede via Zoom at dapat under oath. Tama po? Tama yan, kailangan ho talagang humarap, no, sa pagdinig para ho testigo po. Yung kahit sino pa ho mga tao, hindi lang ho si Congressman Zaldico yung pinag-uusapan natin dito. Kasi syempre, mabigat na bagay po yung impeachment proceedings, hindi ho pwede na via teleconferencing lang po. Opo. Yung ating pagharap. Opo. Yun nga po, no, buti nabanggit niyo yung word na mabigat kasi hindi lang po isang impeachment complaint eh, 'di ba? Yung inaasahan sa Kamara kundi posibleng dalawa dahil pag natapos daw po yung 1-year bar rule ay may mga maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kakayanin ba talaga ng Kamara na 2 impeachment yung matatalakay na at sasalang po sa kapulungan? Well, tingin ko kaya naman ho gawin yung isa sa umaga, gawin ho yung isa sa hapon, no? At tingin ko naman kasama ho talaga sa trabaho ng Kongreso yan. Hindi lang ho yan batas, no, na nagsasabing trabaho po ng Kongreso yan, kundi ito po ay mandato ng konstitusyon. So tingin ko maglalaan po talaga ng oras ang Kongreso, particular po yung House Committee on Justice, para dinggin at resolbahin po ang anuman hong impeachment complaint, ilan man o marami man
ito pong mga kaso pong ito. First time ba mangyayari yun, Congressman Ridon, na dalawang mataas na opisyal ng gobyerno mukhang magsasabay pa yung impeachment? At tingin ko, oo, first time atang mangyayari po ito sa kasaysayan na yung pong pinakamatataas na mga opisyal, Pangulo at Vice Presidente, ay meron pong tumatakbong impeachment complaint. Yaman ako. Parang ang daming gagawing trabaho ng Kamara ngayon. No? Pero kasi syempre, yung inaasahan din po ng ating mga kababayan at po yung mga panukalang batas na dapat na atupagin or aaprubahan po ng Kamara. Kayo ho ba, Congressman Ridon, ano po yung mga gusto nyo sanang maging focus din ng Kamara, lalo-lalo na ngayon sa pagbabalik sesyon? Well, syempre, isa ho doon sa inaantabayanan ng mga kababayan po natin, no? Yung po nga usapin po ng anti-political dynasty bill kasi isa po yan doon sa commitment ng ating pong Pangulo, ng Kongreso at Senado na maipapasa po sa pinakamaagang panahon bilang priority legislation ng Pangulo. No? So, I think maging matindi po yung debate dyan kung ano yung extent, ano po yung breadth, at ano yung dami po na mababawasan na bilang po ng mga miyembro ng political dynasties na nasa politika po ng ating pong bansa. So, antabayanan natin yan kasi talagang magiging debate po yan sa komite. Tsaka isang ano rin pala, isang importanteng panukalang batas din, Congressman Ridon, yung reforma sa party list system. Kasi kayo po, di ba, galing po kayo sa, o nasa isang party list group po kayo, yung Bicol Saro. And ang binabanggit po kasi ng mga nagsusulong nito, yung party list system sa ating bansa, napasok na ng mga politiko rin talaga, mga negosyante, mga kontraktor. Kayo sa palagay niyo ba uusad din po ito? So, pwede ho talaga nga magkaroon ng paghihigpit, no? Kasi ang talaga naman pinagsimulan po niyan yung pong relax no ng Korte Suprema doon sa marami pong mga safeguards ng party list law. Kaya naman nakita ho natin na marami ho talaga nakapasok na mga bilyonaryo, mga kontratista dito po sa atin pong party list system. So, ibig sabihin yung pong paghihigpit pong muli ay dapat po talaga nating gawin. In fact, no less than the President had made remarks no dito po sa bagay na ito. So, hopefully, seryosohin po talaga ng Kongreso at Senado yung pong pagrepaso at pagbibigay ng amyenda dito po sa ating pong party list system. Opo. And isa pa po, no, Congressman Ridon, yung House Infrastructure Committee, meron ho ba kayong balak na mag-resume ng inyong investigation? Kasi po, ang ICI ngayon o yung Independent Commission for Infrastructure, na walan po sila ng dalawang commissioners, so halos hindi talaga na sila nagtatrabaho, di ba? Parang sabi nga nila mo, nalalapit na talaga yung paglusaw dito at hinihintay na lamang din kasi na maisabatas yung Independent Commission na bill. Kayo ho ba sa Infrastructure Committee, sir, may balak ho kayong buksan ulit yung investigation at baka may mga nagpapadala rin ho kasi sa inyo ng mga information pa regarding sa mga katiwalian sa flood control projects? Well, ang commitment naman ho natin pagka ho sunset no, yung pong ICI or halimbawa wala pa ho pinalakas na ICI sa ilalim po ng isang batas, pwede ho mag-resume yung pong House Infrastructure Committee. Kasi marami pa naman mga hindi na pag-uusapan. So, halimbawa, yung mausapin po ng mga anomalya sa mga farm-to-market roads, school building program, at yung po mga super health centers. No? So, pwede ho nating siyasatin pa ho ito. No? Actually, I think independently of yung pagpapalakas po ng ICI, meron po mga pwede pa hong gawin. No? Yung House Infrastructure Committee or iba pang mga related investigative committees. No? Katulad yung main committee ho natin, which is yung Public Accounts Committee, para immediately masiyasat na po ang mga bagay po na ito. Pero so far po, sa inyo pong pananaw, kontento naman po kayo sa nagiging usad nitong mga kaso tungkol po sa flood control. Kasi yun nga po ngayon, halos mula ng ginagawang trabaho din yung ICI, mainly ang kumikilos ngayon, Ombudsman at ang Department of Justice. Well, kailangan natin mag-clarify. No? Last week, yung pong linggo po ng mga kaso at pag-aresto. No? So, meron na pong senador na naaresto, dating senador na naaresto noong nakaraang pong linggo at inaasahan natin yung pong mga pagdadagdag ng mga nakaupong mga senador sa listahan po ng maaaresto at makukulong sa susunod pong ilang mga linggo. Siyempre, meron pa mga napangalan ng mga kongresista, inaantabayanan din ho natin na magkaroon ng warrant of arrest at pagka-aresto sa kanila.
Pero hindi rin ho natin dapat bitawan yung mga executive officials, no? Aha. Na napangalanan po doon sa entire course ng flood control scandal. Dapat maisama rin po sila doon sa listahan po ng mga aresto at makukulong. Pero syempre, katulad na binanggit ko po nung nagdaan, meron tayong raise na concerns, no? Doon po sa hindi pa ho pagkakasama ni Bryce Hernandez at JP Mendoza sa state witness program, samantalang si Henry Alcantara ay kasama na po. So, hindi ho tayo kumbinsido doon po sa paliwanag ng Department of Justice na yung pong dalawa daw po yung pinakamatataas na sangkot sa First District Engineering Office ng Bulacan. Kasi ang totoo naman, sino po ang pinakamataas na sangkot po doon sa opisina na yon? Hindi ba si Henry Alcantara? At siya ho yung isinalang sa state witness at inapprove bilang state witness. So, I guess maganda ipaliwanag ng Department of Justice sa publiko bakit up until today, yung pong dalawang pangunahin ng mga personalidad na talaga ho nga naging dahilan bakit sumabog ang buong usapin na ito. Na pinakita ho nila yung mga lamesa ng pera at nagturo ng mga senador ay hindi pa rin ho na isasama sa state witness program po natin. Apo, may nagtatanong dito, kayo ho ba daw sa House Infrastructure Committee, gusto nyo rin po ba daw masilip yung sa issue ng Cabral files? Wala naman ho tayong pagtutol. No? Pero sa totoo lang, inilabas naman na ho ni Congressman Leviste, yung pong listahan ng Cabral files. Marami pa hong kulang ata. Kasi up until today, yung listahan ng sinasabi niya mga allocables ng mga gabinete at mga senador na may actual na pangalan, hindi pa rin ho na ilalabas, no? So inaantay ho natin 'yon. At more importantly, hindi ho totoo din na smoking gun po yung Cabral files. So usapin po ng pagpapanagot kasi bahagi lang, katulad ng sinabi na rin naman ho nila, bahagi lamang po ito doon sa mga sangkap ng pagpapanagot dahil wala naman ho sa listahan po na 'yun eh. Kung sino ho yung tumanggap po ng kickback. Hindi ho ba? Meron lang ho doon listahan ng mga allocables kada distrito. At ang totoo, ang inaantay natin, nasaan yung listahan ng allocable ng mga senador at allocable po ng sinasabing, I think, 5 mga cabinet officials. Ayun. And with that po, Congressman Ridon, maraming po salamat sa inyo po laging panahon sa amin dito sa Super Radio DCWB. Lagi po kayo mag-iingat. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. At yan po si Bicol Saro Party List Representative Terry Don, chairperson po ng House Committee on Public Accounts. Member rin po siya ng House Committee on Justice at isa sa mga pinuno ng House Infrastructure Committee. Ayun, ang dami nun ha. Maraming salamat sa ating mga nakapanayam ngayong umaga na to. Gayon din syempre kay Senator Sherwin Gatchalian na kahit late notice, talagang nagbigay siya ng panahon para sa atin. So again mga kapuso, bukas po ay magbabalik sesyon na ang Kamara at tabayanan natin